Malayo. Sa ilalim ng malayong kalangitan. Tumutok si Dustin at naramdaman na may gumagalaw na mga buhay na nilalang. Ang kanyang espiritual na pakiramdam ay sapat na malakas upang makakuha ng mga bakas. Sa pagitan, mayroon lamang malamig na espasyo. Nangangahulugan ito na dapat mayroong malapit na mundo. Tuwang-tuwa si Dustin. Sumugod siya patungo sa direksyon ng mga nabubuhay na nilalang gamit ang kanyang husay sa paggalaw ng katawan. Ilang sandali pa ay narating niya ang lugar na iyon. May mundo talaga dito. Nakita ni Dustin ang maraming nilalang na naglalabas-masok sa labasan ng mundong hindi kalayuan sa kanya. Mula sa mga bisita at trapiko ng mga residente. Ito ay tila masigla. Hayaan mo akong pumunta sa mundong ito. Alamin kung nasaan ako at kung gaano kalayo ito sa Immortal End World. Pagkatapos ay maaari akong gumawa ng karagdagang mga plano. Napaisip si Dustin at nagpasya. Dati, walang ideya si Dustin kung saang direksyon pupunta. Gusto niyang bumalik sa Immortal End World. Ngunit hindi niya alam kung nasaan siya ngayon. At wala rin siyang pangkalahatang direksyon. Ang pinakamahusay at ang tanging paraan ay upang mahanap ang isang mundo. At makita ang kanyang eksaktong lokasyon. Sa lalong madaling panahon, dumating si Dustin sa pasukan sa mundo. Buti na lang at hindi masyadong nagtanong ang mga guard tungkol sa kanya. Maaaring dahil iyon sa sobrang saya nila sa offer ni Dustin. Gumawa siya ng isang peking pagkakakilanlan at nag-alok ng malalaking halaga ng mga kristal para sa pagpapasok sa kanya nang walang masyadong maraming tanong. Pagpasok sa loob, nakita ni Dustin na medyo mahina ang lakas ng mundong ito. Kung ikukumpara sa Immortal End World, ito ay mas mahina. Sa paghusga mula sa lokasyon nito sa universo, malamang na nasa malayong sulok ito. Sa napakalayo na mga gilid ng universo, ang mahinang mundo ay makatwiran. Sa anumang kaso, ang kailangan lang ni Dustin ay impormasyon. Nakarating siya sa isa sa mga kontinente. Pagtingin niya sa paligid, nakita niya ang mga bundok, ilog, at lahat ng uri ng nilalang na namumuhay sa ginhawa at kaligayahan. Ang lugar ay mukhang napakayaman sa kabila ng mababang lakas nito at ang lahat ay tila mabait. Di nagtagal ay nalaman ni Dustin ang pangalan ng mundo. Ito ay ang Westwind World. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakad, nakuha din niya ang natitirang mga impormasyon na kailangan niya. Ang Westwind World ay matatagpuan sa isang malayong lokasyon sa gilid ng universo. Ang lakas nito ay mahina at palagi itong lumalayo sa makamundong mga gawain ng kapangyarihan at politika. Ang mga naninirahan dito ay naniniwala sa kapayapaan at kaligayahan. Ang pinakamagandang bahagi ay ang Westwind World at ang Immortal End World ay matatagpuan sa parehong universo. Malaki. Hindi bababa sa hindi ako napunta sa isang ganap na kakaibang universo. Sabi ni Dustin sa sarili. Tuwang-tuwa siya na sa wakas ay nakuha na niya ang id na pinakamakapangyarihan. Mula sa kanyang edad, siya ay dapat na ang pinakamataas na antas ng pinuno ng Westwind World. Ang kanyang lakas ay halos kasing lakas ng isang dakilang pinuno ng Evil Abyss World. Bilang karagdagan sa matandang ito, mayroong higit sa 100 martial artists sa Immortal Saint Realm. Ang iba sa mga mandirigma ay nasa ibaba ng Immortal King Realm. Mukhang mas mahina ang Westwind World kaysa sa Immortal End World. Umiling si Dustin. Sa simula pa lamang ng labanan, ang malalaking casualty ay nangyayari sa panig ng Westwind World. Ang mga bangkay na sundalo ay hindi napigilan at mabilis nilang pinatay ang mga nilalang ng Westwind World. Tila mayroon din silang matalinong diskarte na iniiwan ang lahat ng mga bangkay na buo. Wala ni isang bangkay ang naputol. Clomp! Clomp! Isang rider na nababalot ng nakamamatay na enerhiya ang nagmula sa likod ng mga linya ng bangkay ng sundalo at sumulong. Nakasakay siya sa isang mabangis na sinaunang hayop at may hawak na itim na karit sa kanyang kamay. Siya ay sumugod patungo sa pinuno ng Westwind World. Bang! Ang maitim na karit ay iwinagayway patungo sa matanda. Tila nabasag ang langit at binalot ng malakas na amoy ng kamatayan ang buong kalawakan. Ang Westwind World ay ganap na mawawasak. Nang maramdaman ang kapangyarihan ng itim na karit. Desperado ang matanda.
Pumikit siya at bumantong hininga. Sumuko sa kamatayan. Bang! Isang malakas na tunog ang nagpadala ng mga panginginig sa gitna ng Westwind World. Ngunit buo pa rin ang matanda. Isang apoy ang kumislap, at ang maitim na karit ay itinapon. Ang sinaunang halimaw sa ilalim ng sakay ay itinaboy din pabalik. Isang binata ang nakatayo sa harap ng matanda. Ang kanyang mga kamay ay kumikinang sa apoy. At ang kanyang mga mata ay mabangis at matalas. Ito si Dustin. Maaari kong samantalahin ang pagkakataong ito upang buhayin ang isang pinuno ng mga namatay na sundalo at pag-aralan siya. Tigaw ni Dustin. Ang nakasakay sa kanyang harapan ay naiiba sa ibang mga patay na sundalo dahil siya ay nagsalita kanina. Ang rider na ito ay hindi katulad ng ibang Walking Dead. Ang isang ito ay maaaring mag-isip at magsalita. Ipinasok ni Dustin ang kanyang mga kamao sa mga bibig ng Pot of Chaos at ng Omnipotent Pot na parang naglalagay siya ng guwantes. Sa bilis ng kidlat, sumugod siya. Ang Pot ng Chaos at ang Omnipotent Pot ay parehong bihirang kayamanan sa mundo. At kakaunti ang maaaring mas matatag kaysa sa kanila. Kahit na ang mga nangungunang master na maaaring tumugma sa ninuno ng sekta ay hindi sila masira. Ang dalawang kaldero ay naging pinakamakapangyarihang kayamanan ni Dustin. Ito ang dahilan kung bakit ginamit niya ang mga ito upang salakayin ang kanyang mga kaaway. Kasabay nito, isinaaktibo niya ang lahat ng uri ng mga lihim na kasanayan sa militar. Ang Golden Sun Scripture, ang 18 Arhat Formula, at ang Dominant Spiritual Sense Swordsmanship bukod sa iba pa. Nakatayo si Dustin sa gitna ng gininto ang apoy habang nag-aapoy ang mga alon sa paligid niya. Itinaas niya ang kanyang kanang kamao. At siya ay nagniningning. Tulad ng Diyos ng digmaan. Sino ang binatang ito? Napakalakas niya. Iniligtas niya ang buhay ko. Bulalas ng matanda ng Westwind World habang nagtatakang nakatingin kay Dustin. Kahit na ang lakas ng matanda ay katumbas ng lakas ng isang dakilang pinuno ng Evil Abyss World. Siya ay masyadong mahina upang labanan ang sakay na may karit sa kanyang kamay. Buti na lang dumating ang binatang ito. At ang lakas niya ay sumama sa nakasakay. Hindi nagtagal ay inalis ng dalawang kaldero ang itim na karit. At tumama sa ulo ng sinaunang hayop ng sakay. Ang malakas na impact ay durog sa ulo ng halimaw. Lumipad sa lahat ng direksyon ang mga sira-sirang bahagi ng katawan nito at mga belang buto habang umaagos ang dugo sa lupa. Nakakunot ang noo ni Dustin habang nakatingin sa dugo ng sinaunang halimaw. Ito ay itim at may nakakatakot na amoy. Pati ang mga hayop na sinasakyan nila ay patay na. Isa lang itong patay na hayop. Napaisip si Dustin na nabigla sa nakita. Humph! Galing tayo sa impyerno. How dare you get in the way of our hunt? You have done the most heinous crime. I will take you as one of our prisoner. I will make sure you really suffer at mabubulok sa impyerno. Galit na deklara ng rider. Dahil nawala siya sa kanyang sinasakyan. Lumutang siya ngayon sa hangin hawak ang itim na karit sa kanyang kamay. Cut the crap. Surrender. Tigaw ni Dustin at sumugod sa kanya. Ang rider ay hindi katugma kay Dustin. Malapit na siyang matalo sa dulo ng laban. Nakakamangha ang binatang ito. Sino siya? Anong ginagawa niya dito? Bakit niya tayo tinulungan? Marahil siya ay isang manlalakbay lamang, na nagkataong dumaan sa ating mundo at nagpa siyang tumulong. Ang matandang lalaki mula sa Westwind World ay labis na humanga sa Dustin. Redes, pagdating ng araw na iyon, ibibigay namin sa iyo ang buhay na likido ng Magic Tree bilang tanda ng aming pasasalamat. Giit ng matanda, ang Magic Tree. Ano yon? Tanong ni Dustin. Ang Magic Tree ay napakasagrado sa ating mundo. Matagal na panahon na ang nakalipas. Ito ay lumitaw sa ating mundo at nanirahan sa Magic Tree Valley. Ang Magic Tree Valley ay isang mahiwagang lugar sa sarili nito. Maaari nitong pagalingin ang lahat ng uri ng pinsala. Kahit na gaano kalaki o kalubha. Ang kailangan mo lang gawin ay pumasok sa lambak at magpahinga doon ng ilang araw. Hindi magtatagal ang lahat ng iyong mga sugat ay mawawala at ito ay magpapagaling sa anumang mga karamdaman. Mula noong sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan. Hindi mabilang na mga nilalang mula sa ating mundo ang nakaligtas mula
sa ang kanilang mga sugat pagkatapos nilang makapasok sa Magic Tree Valley. Nanambalik ang kanilang mga katawan, na para bang walang nangyari sa kanila. Ang Magic Tree sa lambak ay magbibigay sa atin ng life liquid paminsan-minsan. Kaya naman kailangan nating samantalahin ang oras na ito. Ang likido sa buhay ay ang pinakamahalaga at pinakamahalagang likas na yaman sa ating mundo. Ginagawa nitong pinakasagrado ang Magic Tree Valley sa amin. Gumagawa kami ng isang ritual para ipahayag ang aming pasasalamat sa Magic Tree sa isang tiyak na panahon. Paliwanag ng matanda. Naiintindihan ko. Tumanggo si Dustin. Medyo lumundag ang kanyang puso nang may bigla siyang napagtanto. Isang Magic Tree. The Supreme Holy Tree. The Holy Yellow Tree and the Holy Purple Tree ay Magic Tree din. 12 Magic Tree daw ang kabuuan. Itong Magic Tree na binanggit ng matanda. Isa ba ito sa 12 Magic Tree? Nagliwanag ang mga mata ni Dustin. Sige, ilang araw pa akong mananatili sa mundo mo para masaksihan ang Magic Tree na ito. Sang-ayon ni Dustin. Ang galing. This way. Please. Tinenyasan ng matanda si Dustin na sundan siya. Sa sobrang tuwa, pinangunahan niya si Dustin. Mayroong napakalaking tuktok sa Westwind World. Puno ng espiritual na enerhiya, kung saan nakatayo ang isang marangyang palasyo. Ang palasyong ito ay ang tahanan ng matandang lalaki Hank, ang pinakamataas na pinuno ng Westwind World. Magalang na nagpakilala ang matanda kay Dustin. Nakipagkamay siya na may casual na kumpiyansa na madalas nakasama ng mga lalaking ganoon ang tangkad. Sa silid kainan ng palasyo, nag-ayos si Hank ng isang engranding piging para sa libangan ni Dustin. Isang kalabisan ng mga delicacy. Espiritual na prutas at alak ang inihain sa harap ng Dustin ng sunod-sunod sa isang walang katapusang sapa. Tila lahat ng bagay sa mundo ay nasa mesa. Tinamahan din siya ng isang dosenang cultivator sa Immortal Saint Realm na pinamumunuan ni Hank mula sa Westwind World. Taglit na nag-alinlangan si Dustin bago tinanggap ang mga inumin. Ngunit nang hinimok ng iba, nagpasya si Dustin na sumuko. Sa panahon ng kapistahan, binigyan ni Hank si Dustin ng isang dosenang space ring bilang tanda ng kanilang pasasalamat. Ang bawat isa sa space rings ay naglalaman ng iba't ibang uri ng mga kayamanan mula sa langit at lupa tulad ng mga mamahaling halamang gamot at mga kristal na may mataas na uri. Ang lahat ng ito ay napakahalaga at kumakatawan sa isang malaking kapalaran. Sa huli, walang choice si Dustin kundi tanggapin din ang mga reg-along ito. Pagkatapos ng kapistahan, inayos ni Hank ang pinakakatangi-tanging silid sa palasyo para kay Dustin. Ito ay isang malaking silid na may gininto ang dingding at isang salamin na sumasaklaw sa haba ng dingding. Naka-cross-legged si Dustin sa kwarto saglit lang. Kailangan ng kanyang katawan ang natitira. Ngunit hindi nagtagal ay pumasok siya sa slave tower. Lumapit si Dustin sa rider na nahuli niya kanina lang. Humph! Ako ang mensahero ng Underworld. Nandito ako para magsagawa ng isang kritikal na parusang makalangit. Ang katotohanan na pinipigilan mo ako ay naging kaaway ka rin ng Underworld. Hindi ka makakatakas dito. Ako siguraduhin mo, sabi ng rider kay Dustin. Malamig na idiniin ang huling salita. Gusto niyang tiyakin na naiintindihan ni Dustin kung gaano siya kasuklam sa kanya. Huwag mo akong gawing scapegoat sa lahat ng ito. Tell me, what's wrong with the Underworld? Why did you create this full corpse disaster thing? And what about those corpse soldiers? Kumpiyansa na tanong ni Dustin sa bihag. That is our secret and us alone. No one is allowed to interfere or pry into it. And if someone did, they will ask for trouble, big trouble. Nang marinig ang tono ng mga tanong ni Dustin, hindi napigilan ng rider ang kanyang init ng ulo. Talaga, gusto kong makita kung anong malaking problema sa tingin mo ang maaari mong idulot kung sa wakas ay nabagsakan ng walang katapusan na piraso ang dilaw na rune paper. Bigla na lang, lumipad ang mga dilaw na spot ng ilaw sa bawat direksyon. Kabilang sa malabong dilaw, dots. Si Dustin ay nahaharap sa isang pangitain. Sa isang malaking altar, may nakatayong isang Daoist na pari na nakasuot ng Daoist na damit na may hawak na espadang kahoy. Siya ay sumasayaw at umaawit ng mahiwagang sumpa.
Sa lupa ng altar ay nakalatag ang maraming bangkay. Pagkatapos ay iwinagayway ng Daoist priest ang kanyang kahoy na espada at kumuha ng maraming papel na rune. Tinamaan niya ang mga ito sa katawan ng mga bangkay gamit ang kanyang mahiwagang kapangyarihan. Pagkatapos, ang mga bangkay na iyon ay tila nabuhay at bumangon mula sa lupa. Habang nasa altar, pagkatapos ng Daoist sa kanyang proseso, lumingon siya at ngumiti ng kakaiba sa direksyon ni Dustin. Parang nakita niya si Dustin at pinagtatawanan siya. Nang tingnang mabuti ni Dustin, nawala ang lahat ng dilaw na spot ng ilaw na may malakas na tunog na nakakasakit sa tenga. Sa isang crack, nawala rin ang lahat ng pinagkukunan ng enerhiya ng bangkay ng rider at nahulog sa lupa. Nag-transform ito pabalik sa bulok na bangkay na siya talaga. Sa tingin ko ay hindi ito totoo. Ngunit, ang mga bangkay na ito ay gumagalaw ng buhay sa mundo dahil isang misteryosong papel ng rune ang inilagay sa mga katawan na ito. Napatingin si Dustin sa mga bangkay na nakahandusay sa lupa. Natulala, gumamit ng mga papel na rune para buhayin ang bangkay. Kontrolin ito. Sino sa mundong ito ang may hindi kapani-paniwalang kakayahan? Naramdaman ni Dustin ang pagkirot ng kanyang anit. Bigla siyang hinampas nito. It feels so familiar. The corpse controller from the earth. No way. Akala ko isa lang itong nakakatakot na kwento. Halos mapatalon si Dustin sa tuwa. Nagkataon lang. O ito ba? Napaawang ang bibig ni Dustin sa isang mapait na ngiti. Tinawayan ni Dustin ang kanyang kamay at agad na bumungad sa kanya ang apat na bangkay na sundalo. Inagaw ni Dustin ang apat na bangkay na sundalo sa lugar ng itim na fog kanina. Ang espiritual na pakiramdam ni Dustin ay tumagos ng malalim sa katawan ng apat na bangkay na sundalo. Di nagtagal, natagpuan ni Dustin ang isang dilaw na papel na rune sa katawan ng bawat bangkay na sundalo. Tulad ng inaasahan niya, muli namang ikinaway ni Dustin ang kanyang kamay upang ilabas ang lahat ng apat na papel na rune na nagpalutang sa kanyang harapan. Tila ay apat na light yellow rune paper. Dahil sa alon ng enerhiya na nagmumula sa kanila, masasabi ng isa na sila ay kabilang sa isang mas mababang grado kaysa sa rune paper sa soul sea ng rider. Naghinala si Dustin na ang bawat bangkay na sundalo ay magkakaroon ng rune paper na ganito sa kanilang mga katawan. Ang isang high-grade rune paper ay maaaring magbigay ng buhay sa mga bangkay na sundalo at lumikha ng isang may malay na pinuno. Sa kabilang banda, ang isang mababang grade rune na papel ay maaaring gamitin upang makagawa ng isang bangkay na sundalo. Oh, I see. This is the so-called corpse disaster. Pero ang Daoist priest na iyon na kayang gumawa ng mga misteryosong rune na ito ay talagang makapangyarihan at malihim din. Napabuntong hininga si Dustin habang tumatakbo sa isip niya ang mga iniisip. Ipinagpatuloy pa ni Dustin ang pag-aaral sa mga bangkay ng apat na bangkay na sundalo at nalaman na patay na silang lahat. Wala man lang silang kahit isang patak ng sigla. Matapos mailabas ang apat na papel na rune, ang apat na bangkay na sundalo ay nawala ng kakayahang makakilos ng buo. Tila na ang susi ay nagsinungaling sa loob ng mga papel na iyon ng rune. Napatingin si Dustin sa apat na rune paper na lumulutang sa hindi kalayuan sa kanya. Naramdaman niya ang mga ito ng kanyang espiritual na kahulugan. Naghahanda na pag-aralan kung anong uri ng mahiwagang mahika ang taglay nila. Bang! 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 Biglang sumabog ang apat na light yellow rune na papel at naging walang katapusang dilaw na tuldok ng liwanag. Dahan-dahan silang naglaho sa manipis na hangin, na para bang hindi sila umiral. Kailangang sumuko si Dustin sa wakas. Pagkalipas lamang ng 2 araw, isa na namang eksena ang naganap. Malapit na ang oras para sa seremonya ng pagsasakripisyo. Tuwang-tuwang sabi ni Hank nang makita niya si Dustin sa laman. Pagkatapos ay sumakay sina Dustin at Hank sa isang lumilipad na barko at lumipad patungo sa lokasyon ng Magic Tree Valley sa Westwind World. Makalipas ang kalahating araw, dumaong ang barkong pandigma sa bakanan ng isang magandang lambak. Ang isang malaking grupo ng mga tao mula sa Westwind World ay nagtipon na sa labas ng lambak. Sila ay matataas na figure ng mga pangunahing sekta sa Westwind World. Eping o ito ba ay gising na may malinaw na kamalayan? Tumingin si Dustin sa banal na puno. Iniskan ito mula sa itaas hanggang sa ibaba.
Pinulong niya ang mga salitang ito sa kanyang sarili. I'll give it a shot and then I'll know. Posiga na sabi ni Dustin sa sarili. Tinubukan ni Dustin na magpadala ng mensahe sa Holy Tree gamit ang kanyang isip. Sir, malay mo ba ang mga katulad mo? Alam mo ba ang 3 banal na punong ito? Direktang sinabi ni Dustin ang mga salitang ito sa banal na puno. Kasama nito, nagpinta siya ng larawan ng kataas-taasang banal na puno. Ang banal na dilaw na puno at ang banal na lilang puno sa kanyang espiritual na kahulugan at ipinadala ito sa banal na puno. Ilang sandali pa. Sino ka? Paano mo sila kilala? Biglang nakatanggap ng mensahe pabalik si Dustin mula sa Holy Tree. Hay nako, parang may chance na magkakilala sila. Halos mapatalon si Dustin sa tuwa. Kaibigan ko itong 3 banal na puno. Sir, kilala mo ba sila? Nagmamadaling nagpadala ng reply si Dustin sa Holy Tree. These bastards. I have no idea where they have been hiding all these years. I've been looking for them everywhere. Brat, sabi ng Holy Tree sa tono ng isang excited na schoolboy. Si Dustin ay nagkaroon ng maikling pakikipag-usap sa banal na puno sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Sa wakas, positibo si Dustin na ang banal na puno sa harap niya ay isa sa 12 banal na puno. Tinatawag itong Holy Life Tree. Nang malaman ng Holy Life Tree na lahat ng 3 banal na puno ay nasa Immortal End World. Agad itong nagpasya na bumalik sa Immortal End World kasama si Dustin. Sumang-ayon kaagad si Dustin. Hindi nagtagal. Ang banal na puno ng buhay ay tumigil sa pagbibigay ng buhay na likido. Na nagresulta sa isang natipon na gatas. Puting likido sa hangin. Ang bango nito ay kaakit-akit na kung maamoy ito ay agad siyang mapapawi mula ulo hanggang paa. Si Hank, na hindi nagpapalipas ng pagkakataon, ay naglabas ng maraming bote ng jade at maingat na ibinuhos ang life liquid sa mga ito. Pagkatapos, iniabot niya ang 3 pinakamalaking bote ng jade kay Dustin at pinakuha niya ito. Tinanggap sila ng huli ng walang pag-aalinlangan. Kung tutuusin, nailigtas lang ni Dustin ang buong Westwind World. Kaya natural sa kanya na tumanggap ng ilang mga regalo. Sir, aalis na po ako papuntang Immortal End World. Pagpapaalam ni Dustin sa Holy Life Tree. Lumabas ka muna at hintayin mo ako sa labas ng mundong ito. Hindi ako pwedeng umalis sa harap ng mga taong ito. It will hurt their feelings. The Holy Life Tree answered with a worried tone. Okay, I understand. Tumango si Dustin bilang pagsang-ayon. Then, he bid his goodbye to Hank. Habang abala siya sa paggawa nito, nakikita iyon ng huli. Nakapagdesisyon na si Dustin. Hindi ko pa alam ang identity mo. Please at least tell me your name. Biglang sabi ni Hank kay Dustin. I'm Dustin Lin from the Immortal End World. Prangka niyang sagot pagkatapos mag-isip. The leader of the Immortal End World. Dustin. Hank ay nagulat sa gayong paghahayag. Bagamat ang Westwind World ay nasa isang liblib at tiwangwang na lugar sa universo. Bilang pinuno ng mundo, narinig niya ang tungkol sa mga pangyayaring karapat-dapat sa balita mula sa ibang mga mundo. Narinig din niya ang tungkol kay Dustin, ang pinuno ng Immortal End World. Ang labanan sa pagitan ng Immortal End World at Devil Ancestor Bale na nagdulot ng matinding pinsala sa huli ay kinasasangkutan ng 4 na sekta na ninuno sa kabuuan. Nagdulot ito ng sensasyon sa buong universo, na naging sanhi ng pagkalat ng pangalan ni Dustin sa lahat ng dako. Hindi ako makapaniwala na ikaw si Dustin, ang pinuno ng Immortal End World. Kilalang kilala ka sa iyong katapangan at talento. Binata. Hindi makapaniwalang bulalas ni Hank. Ang Yaksha Palace ay nagpadala kamakailan ng mga tao upang salakayin ang Immortal End World. Nagtataka ako kung bakit hindi ka gumawa ng isang bagay. At sa halip ay pumunta sa aming Westwind World. Medyo malayo ang Westwind World at ang Immortal End World sa isa't isa. Curious na tanong ni Hank. Talaga, ang Yaksha Palace ay nagpadala ng mga tao upang salakayin ang Immortal End World. Nang marinig ito, ang mga mata ni Dustin ay agad na nanlamig na may intensyong pumatay. Ang mabituing kalangitan ay punong-puno ng mga piling tropa.
na nagpapanginig sa mga kalapit na bituin na parang hindi nila matiis ang napakalawak. Pressure. Napakalaki ng kanilang bilang. Bukod dito, daan-daang libo sa kanila ang nakatayong maayos at disiplinado na parang isang grupo ng mga mandaragit. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa direksyon ng Immortal End World. Halatang maglulunsad ng isang nakakapanghinang pag-atake sa lupa. Ang mga ilaw ng kanilang baluti at nakamamatay na aura ng kanilang mga sandata ay nagpalabo sa mga bituin at nagpanginig sa araw at buwan. Nakaupo sa likod ng isang napakalaking sinaunang hayop ang pinuno ng mga tropa. Isa siyang middle-aged na lalaki na may marangal na mukha. Sa kanyang likuran ay nakatayo ang isang malakas at matatag na sundalo na nagwawagayway ng kanyang bandila habang naglalakad. Sa bandila ay malinaw na nakapinta yaksha. Dumating na sa wakas ang tropa ng Yaksha Palace. Mukhang mawawasak ang Immortal End World. Sa palagay ko ay hindi. Kamakailan lamang. Mayroong higit sa 10 digmaan sa pagitan ng Immortal End World at ng Yaksha Palace. May mga panalo at pagkatalo sa magkabilang panig. Ang lakas sa pakikipaglaban ng Immortal End World ay ganap na lampas sa aming inaasahan. Tama ka. Hindi ko maintindihan. Nakakapagtaka. Ang isang ordinaryong mundo tulad ng Immortal End World ay maaaring labanan ang kapangyarihan ng Yaksha Palace. Ang mga nilalang mula sa iba't ibang larangan na pumunta rito para manood ng palabas ay dumagsa sa mabituing kalangitan sa di kalayuan. Ang salungatan sa pagitan ng Yaksha Palace at ng Immortal End World ay kamakailan lamang nakilala sa buong universo. At kapansin-pansin, nakuha nito ang atensyon ng maraming manunood. Isa ako sa 18 general ng Yaksha Palace maalamat na General Moritz. Pinamunuan ko ang ating hukbo ngayon upang sirain ang Immortal End World. Gayunpaman, ipinag-uutos ng lahat ng nabubuhay na bagay sa langit. Ipinapahayag ko na ang lahat ng mga nilalang mula sa ang Immortal End World na sumuko sa atin ay bibigyan ng pagkakataong mabuhay. Ang lahat ng lumalaban, sa kabilang banda, ay magdaranas ng masakit na kamatayan. Malamig na inihayag ng general ng Yaksha Palace. Isang marangal na nasa katanghaliang gulang. Bagamat napakakalma at napakababa ng kanyang tono. Dahan-dahang umalangaw-ngaw at umalangaw-ngaw sa buong universo ang kapangyarihan ng kanyang boses. Pakiramdam ng bawat nilalang ay parang may 12-dosenang tambol na sabay-sabay na umalangaw-ngaw sa kanilang mga tainga. Ito ang maalamat na si General Moritz. Hindi ko inaasahan na talagang ilalabas siya ng Immortal End World. Tinasabi na ang bawat isa sa 18 pangunahing general ng Yaksha Palace ay may kahanga-hangang kapangyarihan sa pakikipaglaban. At sila ay gumawa ng malaking kontribusyon sa pamumuno sa kanilang mga hukbo sa panahon ng isang labanan. Oo, ang 18 general ay ang mga master sa ikalawang baitang ng Yaksha Palace. Bukod sa mga ninuno ng sekta, sila ang pinakamakapangyarihan. Maraming nilalang ang nakatingin sa maalamat na general na nakanganga ang kanilang mga bibig. Hindi nila akalain na ang maalamat na General Moritz, isa sa 18 pangunahing general ng Yaksha Palace, ay personal na pupunta sa Immortal End World. Ang 18 general, kasama ang kanilang reputasyon, kalahati. Hindi nagtagal. Nang ang mga tropa ng palasyo ng Yaksha ay nakipaglaban sa mga walang kibo na nilalang na nagdala sa kapahamakan ng bangkay. Ang 18 general ay nilipol ang maraming mga bangkay na sundalo, na nagbigay daan sa kanila na manalo sa digmaan. Tinasabing ang maalamat na general na si Moritz ay minsang sumugod sa isang mundong inookupahan ng mga bangkay na sundalo, na pumatay sa mahigit 10,000 sa kanila sa isang palihim na pag-atake. Nanalo siya sa labanan laban sa 3 pinuno ng mga bangkay na sundalo. Bagaman, nabanggit din na siya ay nagtagumpay sa kapinsalaan ng isang napakalubhang pinsala. Gayunpaman, ang labanang iyon ay tiyak na naging sanhi ng kanyang pangalan na sumikat sa katanyagan. Sa loob ng ilang oras, ang lahat ng mga nilalang ay nabitin sa kanya. Pinag-uusapan ang kanyang tagumpay. Ang kanyang makasaysayang pagganap ay karaniwang pinag-uusapan ng buong universo. Siyempre, bukod sa kanya, lahat ng iba pang mga general ng Yaksha Palace ay gumawa ng mga natitirang kontribusyon sa labanan. Si General Moritz pala, mukhang sineryoso na ito ng Yaksha Palace sa pagkakataong ito.
Sa pagtingin sa maalamat na general, hindi mapigilan ni Elder Kevin ang manginig ng maingat. Sa likod niya ay nakapila ang mga tao sa Immortal End World. Hindi bababa sa 6 o 7 grupo ng mga tao ang patuloy na ipinadala dito ng Yaksha Palace nitong mga nakaraang araw. Gayunpaman, matapang na nakipaglaban ang puwersa ng Immortal End World. At sa bawat pagkakataon, matagumpay nilang nahaharangan ang pag-atake. Mayroong kahit ilang beses nang ang Immortal End World ay nakakuha ng kumpletong mga tagumpay. Gayunpaman, matapos itong pabalik-balik, sa wakas ay nagpadala ang Yaksha Palace ng isa sa 18 general, Timoretz, upang ayusin ang lahat ng minsanan. Mga mandirigman ng ating Immortal End World. Bakit mo inaatake ang sarili nating mga tao? Hoy, pinapatay ng mga miyembro ng iyong sekta ang mga nilalang mula sa ating mundo. Mahigit sa 100 sekta ng Immortal End World. Nagsimulang salakayin ang mga tropa mula sa Immortal End World. Dahil sa kawalan ng bantay, maraming nilalang ng Immortal End World ang pinatay kaagad. Ang mga makapangyarihang sekta na ito ay itinuturing na mga nangungunang sekta sa Immortal End World. At gayon pa man, inaatake nila ang sarili nilang mga kasama. Gusto mo bang ipagkanulo ang Immortal End World? Galit na sigaw ni Kuya Kevin. Haha, you got it right, Kevin. Matagal nang tinalikuran ng sekta natin ang Immortal End World at lumipat ng panig sa Yaksha Palace. Nabalitaan, kung na ang pinuno ng Immortal End World ay namatay sa Evil Shadow World. Ikaw hindi ko kayang panatilihin ang balitang ito magpakailanman. Kung patay na si Dustin, wala tayong dahilan para maging kaaway ng Yaksha Palace. Ang labanang ito ay pagpapakamatay para sa atin. Tumawa ang pinuno ng Sky Dragon Sect habang isiniwalat niya ang katotohanan. Ano? Patay na ang pinuno ng Immortal End World na si Dustin. Si Dustin ang gulugad ng Immortal End World. Kung talagang patay na siya, hihina ang kanilang lakas. Ngayong patay na si Dustin, wala nang dapat ikatakot sa Immortal End World. Bawat isa na nakarinig ng balita ay nagsabi ng kanilang piraso sa sitwasyon. Maliwanag na nabigla sila sa gayong nakakasira na impormasyon. Sa oras na ito, ang ibang mga sekta, na nagtaksil sa Immortal End World, ay sumang-ayon din na maglingkod sa Yaksha Palace. Well, kailangan mong tandaan na hindi laging maganda ang natatapos sa mga traidor. Napaungol si Elder Kevin. Na galit ngayon. Haha, Kevin, I advise you to give up. Na-control na namin ang lahat ng teleportation arrays para sa paglabas-masok sa Immortal End World. Bukod doon, lihim din naming pinapasok ang mga masters ng Yaksha Palace sa Immortal. Katapusan ng mundo, wala kang magagawa tungkol dito. Wala nang makakatakas ngayon. Tumawa ng malakas ang pinuno ng Sky Dragon Sect. Nakaramdam ng tagumpay sa tagumpay ng kanyang tusong pakana. Lumalabas na ang Yaksha Palace ay nakipagsabuatan sa 12 malalaking sekta sa Immortal End World bago ang labanan. At sa pamamagitan ng mga hindi tapat na malalaking sekta na ito, inayos nila ang isang grupo ng malalakas na cultivator na makalusot sa Immortal End World bilang kanilang mga miyembro. Ang layunin ng mga especially iya ay kontrolin ang mga teleportation array sa Immortal End World. Kilalang kilala na sa labas ng Immortal End World. Mayroong isang malakas na layer ng isang napaka-solidong simboryo ng immortal na puwersa, na ginagawang imposible para sa sinumang nanghihimasok na dumaan. Kaya ang sinumang gustong makapasok o lumabas sa Immortal End World ay dapat gumamit ng teleportation arrays. Kung kontrolado ng kaaway ang mga transmission altar, walang makakalabas o makakapasok sa Immortal End World. Hindi. Agad na nagbago ang mukha ni Elder Kevin nang marinig ang balita. Hindi lang si Elder Kevin. Ngunit lahat ng mga nilalang sa Immortal End World ay nagulat na ang teleportation arrays na kumokontrol sa pagpasok at paglabas ng Immortal End World ay nahulog sa kamay ng Yaksha Palace. Mga bastard! How dare you collude with outsiders and betray the Immortal End World? Hindi makapaniwala si Elder Kevin sa kanilang kaduwagan at nanginginig sa galit. Haha, Kevin! Patay na si Dustin! Ibig sabihin, imposibleng lumaban kayo sa Yaksha Palace.
Dahil napakahina ng lakas ng Immortal End World. Kevin, kami ay malalaking sekta sa Immortal End World at hindi mo maasahan na mamamatay kami kasama mo dahil sa isang kalokohang pagkakamali na ginawa mo upang pukawin ang Yaksha Palace. Para sa kapakanan ng kaligtasan ng ating mga sekta. Mas kapaki-pakinabang para sa atin na sumali sa Yaksha Palace kaysa sumali sa Immortal End World. Ang mas mahinang kalaban sa laban na ito. Laging pinipili ng mabuting ibon ang isang mas magandang punong pugad. Malinaw na ang pinuno ng Sky Dragon Sect ay ang pinuno ng mga nagsabuatan. Tumawa siya ng malakas at tila kontento na sa kanyang desisyon. Bueno, kayong mga taksil, makinig kayo sa akin. Mula ngayon, ang iyong mga sekta ay naging mortal na kaaway natin. Hanggat nabubuhay ako, sinisigurado kong papatayin kayong lahat. Sabi ni Elder Kevin habang nagngangalit ang mga ngipin. Kevin, maging makatwiran. Imulat mo ang iyong mga mata ng malapad at tingnang mabuti ang iyong paligid. Sa sitwasyon mo ngayon, sa tingin mo ba ay kayang tiisin ng Immortal End World at makaligtas sa pag-atake mula sa Yaksha Palace? Halos wala na ang posibilidad. Ang Immortal End World gaya ng alam natin, ay talagang matatapos na ngayon. Nakangising sabi ng pinuno ng Sky Dragon Sect. Susubukan ko muna ang teleportation arrays at subukan ito para makita kung gaano kalala ang sitwasyon. Walang dapat gumawa ng kahit ano hanggat hindi kita binibigyan ng sign. Nakipag-usap si Kevin sa mga nagsasaka ng Immortal End World gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. Kaya naman, sabay-sabay na umatras ang lahat. Tinawian ni Kevin ang kanyang kamay at lumitaw ang 12 ng transmission altars. Haha, sa bawat isa sa mga altar ng teleportasyon, nakatayo ang isang buhay na nilalang. Ang bawat nilalang ay may nakakatakot na aura. Isang malinaw na indikasyon na silang lahat ay makapangyarihang mga Panginoon. Ang mga nilalang ay, malinaw na lahat ay makapangyarihang miyembro. The Immortal End World is coming to its unfortunate end. Umagalpak ng tawa ang pinuno ng Sky Dragon Sect. Mabuti na lang at sumuko tayo kanina sa Yaksha Palace. Kung hindi, naranasan din natin ang parehong kapalaran na naranasan nila. Ang iba pang mga pinuno mula sa malalaking sekta na nagtaksil sa Immortal End World ay lahat ay nadama na maswerte at napakatalino na naasahan ang pagkamatay ng Immortal End World at gumawa ng mas mahusay na mga desisyon upang iligtas ang kanilang mga sekta. Damn it! Mga traidor kayo. How can you feel proud of yourselves? Nakakahiya kayo. Mas masahol pa kayo sa duwag o hayop man lang. Papatayin ko kayong mga traidor. Biglang, isang figure ang sumugod patungo sa mga pinuno ng Sky Dragon Sect na kasing bilis ng kidlat. Na may mahigpit na kamao na papalapit ng mabilis. Ang kamao ay kasing laki ng bundok. Habang nagmamadaling bumaba ang figure mula sa langit ay bigla itong sumugod sa kanya. Guru mula sa Yaksha Palace. Tulong. Ang pinuno ng Sky Dragon Sect at ang iba pang matataas na tao mula sa iba pang malalaking sekta ay lahat ay natakot sa kanilang talino. Dahil kitang-kita nila na ang lalaking sumusuntok sa kanila ay si Asa. Isa sa 8 Stone Saints. Nakakilakilabot na kapangyarihan na taglay ni Asa. Huwag kang masyadong mayabang at mabangis sa harap ko. I will make you show some respect. Si General Moritz ay nagbigay ng isang nguso ng paghamak at sinampal sa hangin. Boom! Isang higanteng palad ang lumipad sa himpapawid. Napapaligiran ng walang katapusang nakakatakot na mga alon ng enerhiya. Saan man ito pumunta, ang espasyo ay gumuho sa tunog. Bang! Si Asa ay napaatras. Ang kanyang pagkahulog ay walang dangal na parang isang sako ng patatas. Siya ay umubo ng dugo habang ang kanyang mukha ay namutla ng nakakamatay. Malinaw na nasugatan siya. Ang iba sa 7 banal na bato ay sumugod upang kunin si Asa. Bush! Isang figure ang lumipat patungo sa ulo ng Sky Dragon Sect na may mahinang anino. Ang lakas ng panahon. Pagkatapos ay itinaas ni Moritz ang kanyang kamay at sinubukang kunin ang anino. Ito ay ang anino ng maliit na Infinity Beast. Gusto nitong sumugod at patayin ang pinuno ng Sky Dragon Sect. Ang dambuhalang palad ni Moritz na naglalaman ng mabigat na kapangyarihan ay dumating sa maliit na Infinity Beast sa napakabilis na bilis. Sinusubukang hawakan ito,
Nagulat ang maliit na Infinity Beast. Alam niyang hindi ito makakalaban sa kanyang kalaban. Walang pag-aaksaya ng oras. Pinaandar nito ang lakas ng oras para makalayo sa kamay na mabilis na lumalapit. Sigurado si Moritz na sasaluhin niya ang maliit na Infinity Beast ngunit laking gulat niya. Wala namang naibigay ang higanteng kamay. Lumalabas na ang inaakala niyang nahuhuli niya ay isang ilusyon lamang na nilikha ng maliit na Infinity Beast gamit ang kapangyarihan ng oras. Sa oras na iyon, ang maliit na Infinity Beast ay ligtas nang nakabalik sa mga nilalang ng Immortal Endworld. Ha! Nakakabilib iyon. Hindi naiwasang mamangha si Moritz sa lakas ng oras ng maliit na Infinity Beast. Hanggang ngayon, natalo niya si Asa at ang maliit na Infinity Beast. Ang lahat ng mga nilalang na nakasaksi sa nangyari ay sobrang nabigla para makapagbitaw ng isang salita. Ang pagiging epektibo ng labanan ni Moritz ay kakilakilabot. Upang sabihin ang hindi bababasa, naabot ni Asa ang premium na yugto ng Immortal Saint Realm. Bukod pa sa pagiging isang bihasang manlalaban, siya ay talagang isang mabigat na kalaban. Gayunpaman, isang strike lang ang kinailangan ni Moritz para mapinsala siya. Ang maliit na Infinity Beast ay may talento sa kapangyarihan ng oras. At ito ay talagang malakas. Sa kabila nito, ayaw nitong ipagsapalaran ang suntok kay Moritz. Si Asa at ang maliit na Infinity Beast ay hindi tugma para kay Moritz. Ang lahat ng mga nilalang ng Immortal Endworld ay nadama na walang kapangyarihan at walang pagtatanggol at binaygo sila nito. Wala silang pagkakataon laban sa kanilang mga kaaway na napakalakas. Ang masama pa nito, imposibleng umatras sila sa Immortal Endworld. Inilagay nito si Kevin at ang kanyang mga tauhan sa isang mahirap na sitwasyon. Pinipilit nito si Kevin na gawin ito ng tama. Nawasak na ba ang mundo natin sa pagkakataong ito? Ito na ba ang katapusan? Medyo desperado si Kevin. Bakit hindi mo hayaang mag-retreat muna ang mga tauhan mo sa Ancient Forbidden Land? From there, we can find out a solution without any distractions. Asa advised Kevin through his spiritual sense. Paano kung pupunta tayo sa Evil Shadow World? Master Kevin, iminungkahi ni Caroline, na nakikipag-usap din sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Sumali rin siya sa labanan laban sa Yaksha Palace. Pinuprotektahan siya ng isang grupo ng mga master mula sa Evil Shadow World habang nanatili silang malapit sa kanya. Upang matiyak ang kanyang kaligtasan, tinigilan siya ng mga ito sa pakikipaglaban. Nakuha ni Caroline ang mana ng ninuno ng masamang lahi ng Anino. Bukod pa rito, siya lang ang buhay na anak ni Evil Shadow King at may dugong marangal. Kaya't pinakitunguhan siya ng Evil Shadow King ng napakahusay. At inutusan ang kanyang mga tauhan na huwag hayaan siyang makipagsapalaran. Madali lang tayong umatras sa ibang lugar. Pero paano ang Yaksha Palace? Papalapit na ang backup natin. Baka malagpasan natin ito. Pero kailangan nating gawin ito ng tama. Palihim na sabi ni Kevin sa mga masters ng Immortal Endworld. Huwag kang matakot. On the way na ang backup natin. Lahat sila ay nagsama-sama nang marinig ang kanyang mga salita. Ang kanilang pananampalataya ay nabago kahit papaano sa lalaking ito. Alam nilang maaasahan si Kevin at hinding-hindi magsisinungaling. Kaya naniwala sila sa sinabi niya. Baka siya lang ang pagkakataon nila. Dahil dito, natuwa ang mga master mula sa Immortal Endworld. Tama, nakikipaglaban ako sa mga walang hiya at moldita na mga bastos na iyon mula sa Yaksha Palace. Lalabanan kita hanggang dulo, Kevin. Ang 8 banal na bato ay sumigaw sa tuktok ng kanilang mga baga. At pagkatapos ay naghanda sa pag-atake. Sa matapang na puso, tinunggaban nila ang lahat ng tropa ng Yaksha Palace. Hindi pa sila naging ganito kataas sa loob ng mahabang panahon. Si Kevin, Zenith, ang sundalo, ang Supreme Grandmasters ng Devil Insect Race, ang maliit na Infinity Beast, ang Divine Silkworm, ang malalakas na miyembro ng hybrid na Titan Race at ng Evil Shadow World na buong lakas na sumugod sa Yaksha Palace. Kasabay ng hukbo, ang mga master ng Immortal Endworld ay naglunsad ng marahas na pag-atake sa kanilang mga kaaway. Haha, sa tingin mo makakatakas ka sa akin? Well, kung gusto mong maglaro, ibibigay ko ang gusto mo. Laro tayo.
Halika, guys. Dipulin ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa Immortal End World. Leave no breathing soul unharmed. Utos ni Moritz ng Yaksha Palace na may mapaglarong hitsura sa kanyang mukha. Hindi siya natakot kahit kaunti sa panibagong pag-atake mula sa Immortal End World. Iminuwestre niya ang kanyang mga tauhan na kumilos. Kaagad, ang hukbo ng Yaksha Palace ay dumagsa patungo sa mga nilalang ng Immortal End World. Ito ay magiging isang malaking laban. Ang mga nilalang ng Immortal End World at ang mga miyembro ng Yaksha Palace ay nagkaroon ng matinding away. At isang talakayan na kasing init ng mismong away ang sumiklab sa mga nilalang na nanunood sa kanila. Hindi ako makapaniwala na ang mga naninirahan sa Immortal End World ay nakikipaglaban sa Yaksha Palace. Ito ay literal na katumbas ng pagpapakamatay. Tama ka, kapag natauhan sila at tumakbo kaagad. Baka makatakas ang iba sa kanila. Pero sa nakikita ko, kakaunti sa kanila ang makakaligtas sa digmaang ito. Karamihan sa mga nanunood ay hindi naniniwala na ang Immortal End World ay maaaring manalo sa laban na ito. Naisip nila na sila ay nakagat ng higit pa sa kanilang ngumunguya. Kasabay nito, 10,000 milya ang layo. Ginamit ni Dustin ang kanyang special na kapangyarihan at pumasok sa magulong kawalan. Gamit ang kanyang kasalukuyang karanasan at kaalaman sa spatial power, maaari siyang lumipat dito ng napakabilis. Mas mabilis kaysa dati. Lumipas ang ilang segundo at patuloy pa rin siya sa pag-usad. Ilang dosenang transmission altar ang matatagpuan malapit sa dome na pumoprotekta sa Immortal End World mula sa labas ng pagpasok. Ang bawat isa sa mga altar na ito ay binabantayan ng isang master ng Yaksha Palace. Ang mga gwardya na ito ay medyo malalakas. Ngunit sa sandaling ito, ay abala sa panunood ng away ng bastos at nakikipag-chat sa isa't isa. Sa paghusga sa kanilang nakikita, walang duda na ang Yaksha Palace ay madaling manalo sa laban na ito. Kaya naman, sigurado sila na kontrolado ang sitwasyon. At sa kadahilanang iyon, napahinga sila ng kanilang pagbabantay. Yung mga bastos ng Immortal End World. How dare they fight with us? Nakakabaliw talaga sila ngayon. Ang isa sa mga master sa altar ay nag-cheer para sa kanyang koponan sa isang dismissive na paraan. Tilang mga tanga lang. Malamig na ngusol ng isa. Haha, pagkatapos nating maalis ang pangunahing puwersa ng labanan ng Immortal End World. Makokontrol natin ang buong mundo. Isipin na, isang buong mundo ang nasa ilalim ng ating kontrol. Kapag natapos na ang labanan, papasok na ako, ang Immortal End World kaagad at humanap ng grupo ng magagandang babae. Ibabalik ko sila sa akin at maglilibang kasama sila. Mula sa kanyang hitsura, malinaw na, ang skeleton avatar ay mas malakas kaysa sa isang dakilang pinuno ng Evil Abyss World. Higit pa rito, nagulat sila sa kanilang mga kaaway. Dahil dito, nagawa nilang mapatay ang kanilang mga kalaban sa napakaikling panahon. Sa loob ng 2 segundo, 3 master ng Yaksha Place ang nawala. Kakaunti lang ang mga nilalang sa universo na maaaring gawin iyon. Anong nangyari? Hanggang sa naalagaan na ni Dustin ang 3 miyembro ng Yaksha Palace ay sa wakas ay napansin ng ibang nilalang sa malapit na nagkagulo sa kanilang paligid at napalingon sila. Nakatitig silang lahat kay Dustin. Sa skeleton avatar, at sa demonyong avatar sa gulat. Oras na para bumalik sa ating tahanan. Lahat, halika na, tigaw ni Dustin. Ano pang hinihintay mo? Into the altars, right now. Hinimok ni Kevin ang kanyang mga kaibigan sa sandaling makita niyang matagumpay na nakontrol ni Dustin ang 3 transmission altar. Kaagad, ang mga nilalang ng Immortal End World ay dumagsa patungo sa 3 teleportation altar kung saan nakatayo si Dustin at ang kanyang 2 katulong. Ito ay si Dustin Lin, ang pinuno ng Immortal End World. Anong nangyayari? Sabi ng chismis na pinatay siya sa Evil Shadow World. Paano siya nabubuhay pa? Bagay talaga si Dustin. 3 teleportation altar ang kinuha niya sa napakaikling panahon. Sa puntong iyon, maraming nilalang ang nakakilala kay Dustin. Kung tutuusin, tikat na siya sa buong universe ngayon. Maraming buhay na nilalang sa kalapit na mundo ang nakakita kay Dustin o sa kanyang larawan. At narinig ang kanyang mga kwento. Go all out.
Gawin ang lahat para pigilan sila sa pagpasok sa transmission altar. Napaungol si Moritz. Napuno ng sorpresa at galit ang buong pagkatao niya nang mapansin niya ang biglaang eksena. Boom! Ang bawat nasasakupan ng Yaksha Palace ay sumugod tulad ng isang hindi mapigil ang pag-agos patungo sa tatlong teleportasyon na mga altar na inagaw ni Dustin sa ilalim mismo ng kanilang mga ilong. Tatabi ng desperadong pulutong ay ang mga master ng Yaksha Palace na nakatayo sa iba pang transmission altars. Bawat isa sa kanila ay may mga mukha na puno ng galit. Fuck! Inalis niya ang tatlong teleportation altar. Masyado siyang magaling sa sneak attacks. Lahat, patayin natin si Dustin. Ang pinuno ng Immortal Endworld. Bullshit, maglalakas loob ka bang labanan ako ng direkta? 4 o 5 Panginoon ng Yaksha Palace ang sabay-sabay na lumabas sa transmission altar at sumugod patungo sa Dustin na may pamatay na kalooban sa kanilang mga mata. Dahil sila ang pinakamalapit kay Dustin. Diretso silang sumulpot sa teleportation altar kung saan naroon si Dustin sa isang iglap. Haha, halika nga dito. Ipaglaban kita. Purong kagalakan ang Dumb-Aloy sa mga ugat ni Dustin nang makita niyang inabandona ng mga masters ng Yaksha Palace ang kanilang mga poste ng bantay sa mga transmission altar upang makipag-away sa kanya sa halip. Pinaplano na ni Dustin kung paano niya posibleng bawiin ang mga hindi nababantayang teleportation altar. Ang pag-alis ng mga masters ng Yaksha Palace na aktibong nagbabantay sa altar sa kanilang mga istasyon ay ang perpektong gustong mangyari ni Dustin. Ngunit nagulat pa rin siya nang mag-click sa lugar ang lahat. Hanggat tinapos niya ang mga masters ng Yaksha Palace, madali niyang makukuha ang lahat ng transmission altars. Haha, hindi karapat-dapat ang isang cultivator sa Immortal Saint Realm na maging Panginoon ng mundo. Hindi katakatakang napakahina ng Immortal Endworld. Go to hell. Ang pinakamabilis na mandirigma ng Yaksha Palace ay sumugod sa Dustin sa isang nakakahilo na bilis at humakbang sa teleportation altar. Bush! Bago magsimulang umatake ang mandirigma, ginamit ni Dustin ang kanyang isip para utusan ang Supreme Spiritual Pot na puwersahang pasukin ang kanyang Soul Sea. Boom! Ang pot ng Chaos at ang Omnipotent Pot ay naging dalawang bundok na tumataas sa lahat at pareho silang sumugod. Swoosh! Para bang isang senyales ang nakakabinging sagupaan. Ang 5-element sword aura na parang 5 dragon na may iba't ibang kulay ay bumaril lahat patungo sa master na iyon. Bush! Pinago ni Dustin ang kanyang sarili sa isang malaking anino ng isang higanteng pulang demonyong daga. Ang anino ay umabant at kumalat ang magulong enerhiya nito. Isang galaw lang ang kinailangan ng master na umatake para umiyak sa sakit. Nadurog siya sa ilalim ng iba't ibang lihim na kakayahan ni Dustin sa pinangunahan ni Evan ang mga tao mula sa Immortal Endworld hanggang sa mga teleportation altar na inagaw ni Dustin at tahimik silang pumasok sa mga teleportation altar habang lumalala ang laban. Iniling niya sa mga mahihina na pumasok muna sa mga transmission altar habang ang malalakas na tao ay nanatili upang labanan ang mga tao ng Yaksha Palace na naniningil sa kanila. Patayin! Ang mga tropa ng Yaksha Palace ay sumugod patungo sa mga tao ng Immortal Endworld na parang baha ng mga nagugutom na hayop. Maraming martial arts master sa Yaksha Palace at ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban ay nakakatakot. Maraming tao sa Immortal Endworld ang nahulog sa kanilang mga kamay. Damn it all to hell. Go all out. Ang 8 Stone Saints ang unang tumanggap sa hamon na nagpasigla sa nag-aalab na fighting spirit ng karamihan. Ang maliit na Infinity Beast. Ang Divine Silkworm. Ang Supreme Grandmasters ng Devil Insect Race. Pati na rin ang mga masters tulad ni Elder Kevin. Ay todo-todo sa pakikipaglaban sa paparating na hukbo ng Yaksha Palace. Sa likod nila ay ang mga taong medyo mahina ang lakas sa Immortal Endworld na lahat ay sumugod sa altar at pinabalik sa Immortal Endworld sa ilalim ng utos ni Elder Kevin. Boom! Nagsimula na naman ang labanan. Ang walang katapusang shockwaves ng enerhiya. Martial arts secret skill. Iba't ibang magic treasures. At iba pa ay sunod-sunod na hinugot. Bush! Isang figure na nababalot ng madilim na masamang aura ang lumitaw sa pinakasentro ng larangan ng digmaan. Ito ay ang demonyong avatar.
Ang demonyong avatar ay nagwagayway ng braso at ang mga itim na demonyong rune ay lumipad sa lahat ng direksyon. Ito ay ang world silang tubod magic. Kailangang sabihin na sa ganitong uri ng sitwasyon ng pakikipaglaban ng grupo. Ang kapangyarihan ng gayong kasanayan ay maaaring mapakinabangan.